God, ang ganda. Nasa labas daw ng door yung order natin galing sa Shein. Kukunin lang natin, guys. Nagbili din tayo ng stockings. Yung pinaka na-excited ako sa order na to kay ang shoes. Ang cute. Ay, sobrang ganda niya. Comfy. Grabe ang bilis ng day. Ngayon, December 11 na, and then, yung gift ni Hubby, yung advent calendar na ginagawa ko, 14 na lang yung natira. Kaya hindi pa man nag-open si Hubby today. Usually, kapag weekend, morning siya mag-open, pagising niya agad-agad. Tapos, kapag may work naman siya, pag gabi na niya i-open, and excited talaga siyang umuwi. Yung reaction talaga ni Hubby kapag yung gift na na-open niya, sabon, candy, chocolate, grabe talaga siya ka-happy. And then yung totoo naman na regalo na na-open niya, thankful naman siya, happy siya, pero iba pa rin kapag naka-open siya ng paboritong candy niya, tsaka chocolate. So si Hubby talaga, madali lang talaga siyang maging happy.
Kung pwede pa lang, everyday bigyan mo siya ng chocolate para maging happy, bigyan ko siya. Pero kailangan din na hindi everyday kay grabe yung sugar. Yan yung regalo ni hubby. Kunti na lang talaga. 14 ka-gift. Para mahaba pa yung vlog natin sa pag-talk and may topic tayo, 'di ba guys, naggawa ako ng vlog ng Q&A. Tapos may nag-feedback man mga comments nyo and thank you talaga sa inyo na na-enjoy nyo yun. And then yung iba naman kay nag-message sa akin sa Instagram. May nag-message sa akin bitaw na next time daw na mag-share ako about sa journey sa pamumuhay dito sa Sweden and sa language. Alam mo na, B, kung sino ka, thank you sa pag-suggest ng itok ko. So, may topic tayo ngayon. Pero, mga ilang weeks naman to siya, oy. Kaso, naghanap lang ako ng good timing bitawin ako makapag-talk kay kadalasan talaga no, may ginagawa ako and then hindi talaga bitaw na matok ko lahat sa inyo yung aking gustong isabi. Kaya alam nyo na guys, ang dami ko talagang i-share and then minsan sobra pang detailed and minsan din hindi masyadong detailed. Ngayon talaga na relax ako, mas may ma-share pa ako, pero hindi siya more structure bitaw na ganito yung i-talk ko or ganito yung flow or ang ending kay na pag ganito talaga yung ating story, especially talaga sa akin na mahilig magkwento. Mag-start na ako kung paano ako pag-adjust ng ano dito, yung pamumuhay dito. Totoo lang, ang hirap talaga. Yung nakikita nyo sa akin na, uy, cool lang yung pagtingin nyo sa akin, nahanap ko na yung ano yung gusto ko. Before talaga, no, hindi talaga ganyan. My God, kung nag-vlog pa lang ako nung unang-una dito, guys, na iba ang mindset ko before. And di ko pa gaano ka mahal yung sarili ko. Piniface ko talaga yung sarili ko, ang kinikilala ko yung sarili ko. Yun pa lang, ang hirap mag-adjust yung sa sarili ko pa lang. Yung messages ko sa inyo, kung manirahan man kayo sa ibang bansa, mas okay talaga na mas kilala nyo yung sarili mo. Kilalanin nyo na talaga and maging independent kayo. Pinakadabis talaga na gawin nyo yan. Kung ano yung mga hobbies nyo, ano yung interesado kayo ba or mahilig kayo sa food, yan, i-build nyo na yan before kayo pumunta. Pero kung nandito naman kayo, maka-learn kayo, pero mas okay talaga na kung wala pa kayo sa ibang bansa and then nandyan pa tayo sa atin, sa Pinas, na mas kilala na yun natin yung sarili natin. Dahil kung ma-stress ka man dito, alam mo bitaw yung pasikot-sikot na, yung kilala mo na yung sarili mo, alam mo na paano i-handle, mas okay yun. Ako kasi before, mas focus lang ako sa good things. And then bata pa din ako, hindi ko pa talaga alam yung ano talaga yung life na ako lang mismo bitaw, yung married life na kay, syempre ako before, nung nandoon pa ako sa Pinas, nanirahan ako sa aking ate. Tapos married man siya no, so nandoon ako sa kanila. Simula nung nag-high school ako at nag-college, so si Ate Rina yung nagpaaral sa akin. Ikwento ko na lang guys no, para ma-understand nyo. I know na may connection talaga siya about sa pag-adjust, about sa sarili ko. So, yung life ko okay talaga, grabe ka-smooth. Kaya yung Kuya Macho and Ate Rina, sobra talaga nilang bait. And sila talaga yung ina-idol ko ba. Nasanay talaga ako bitaw na may mag-guide sa akin. Yung, hindi pa gaano yung responsibilities ba dahil yung ate at kuya ko, kung may magawa ako ng something hindi maganda, sila bitaw yung taga-ayos, sila yung taga-sabi at sunod lang ako ng sunod bitaw sa kanila kay I know man na good for me man yung mga sinasabi nila. Structure yung life ko nung kasama ko sila, tapos okay talaga kasi kung mag-decide bitaw sila ng mga bagay, mapabuti talaga yung life mo. Ganun yung life ko nang doon ako sa ate ko. Sus, iba na pala pag ikaw lang bitaw yung mag-decide sa sarili mo, yung maging matured ka na, tapos
agad-agad nagpakasal ako sa asawa ko. Hindi ko pa gaano kilala yung sarili ko, yun talaga. And then more focus lang ako bitaw kung ano yung nakaka-happy all the time, and hindi ko piniface yung mga hindi okay na mga emotions like sadness, loneliness. Kay happy man talaga ako na tao talaga, like more positive bitaw. And also yung environment ko din, positive din. Yung kasama ko si Ate Rina, si Kuya Mat, tapos may anak sila na si Kuya Tamtam, tapos yung bunso namin kapatid si Rico, okay na talaga yung life ko. Pero iba pala yung ikaw na bitaw, ikaw na yung mag-decide, tapos may asawa ka, and then hindi ko pa gaano kakilala yung sarili ko. Nahirapan talaga ako nung time na yun. Ting ko dito, August 2018, pa-end ng summer, nakikita po ko pa na happy yung mga tao. Kaya syempre, ang sun talaga nakapagbigay yan sa atin ng happiness, energy, and also iba yung dilim dito sa dilim sa atin. Kay dito mga 9 AM pa lang, yun na may kunti-kunti ng light, hindi talaga grabe ka light bitaw, and then mag-dark siya, mga almost 3, yung dark na talaga. Yun yung sa winter. Sa atin kasi kay may routine yung araw ba na almost the same lang siya, sisikat, tapos magdilim, almost the same. Dito kasi short lang yung daytime. Tapos okay pa ako, agoy kay nung pasapit na yung si winter, na-feel ko na talaga yung loneliness, tapos hindi pa yun naka-help yung food, kay di ko man alam na yung mga stores di ay dito, kay may tinda man ng rice, akala ko talaga wala. Ilang months ko pang alam na may rice pa di ay sila. Tapos hindi din ako lumalabas gaano nung mga ilang months pa ako sa pag-start ba, yung nanirahan na talaga ako. Mag-antay man ako ni Habi kapag uuwi si Habi. Hindi talaga ako makalakad na ako lang bitaw yung mag-isa, tapos wala pa din akong card. Kay hindi ko man yun nakuha pa yung aking number sa aking card. And then need talaga yan kay para maka-open ka ng credit card, debit card. So wala pa akong ganun. So si Habi yung inaantay ko. Pero binigyan man ako ng isang card ni Habi, pero hindi pa rin ako pumunta. Kay takot talaga ako na bumibili. Hindi ako pumunta sa grocery store dahil takot talaga ako. Kay baka mag-Swedish yung cashier. Dumaan talaga ako sa part bitaw ng ganun, na kahit pagbili bitaw na pwede lang naman magtanong. Hindi talaga ako magtanong, and yung mga cashier naman dito sa Sweden, no, kay grabe ka-smart mag-English. Tapos ako nung time na yun, hindi talaga ako lumabas. Magantay lang ako ni Habi all the time. 2019, parang naging okay na din ako. Paunti-unti na akong may ginagawa, tapos nag-school na ako. So nag-change na siya, and then independent na ako, makalabas na ako, tapos makasakay na ako ng bus na mag-isa. Tapos nung una ko talagang pagbili bitaw sa store, kay grabe talaga ka-proud yung asawa ko, kay finally grabe yung journey ko sa pagbili ng something sa store. Grabe talaga ka-proud ako. Tapos nung una yung pagsakay ko sa bus, grabe ako ka-proud. Kailangan ko sumakay ng bus dahil may work man si Habi no, and then early din, so hindi niya ako mahatid. Ang ginagawa namin kay una kong pasok sa school, yung ginagawa na Monday man. So unang ginagawa namin nung Sunday pa lang, nag-training kami ng asawa ko na pupunta kami sa school ba na magbus para hindi ako mawala. Yun, sinamahan talaga ako ni Habi. Sunday yun. Tapos nung Monday, grabe na naman ako ka-proud. Tinatawagan ko si Habi na, I'm so proud of myself. Ganun. Grabe, sa kunting bagay lang talaga na happy ako. As in, sobra talaga akong proud. And si Habi, grabe na ka-proud. Dito ka sa ibang bansa, ma-push mo talaga yung sarili mo kahit ayaw mo bitaw. Hanggang masanay ka na lang. Pero sa una talaga, hindi talaga siya comfortable na gawin, pero hanggang masanay ka lang. So, yung pag-adjust talaga, masabi ko sa inyo, hindi madali, pero hindi mo din iniisip na, uy, kailangan kong mag-adjust. Ginagawa mo na talaga dahil kailangan, tapos no choice. So, yung masabi ko na, sa simula lang talaga, hindi siya comfortable, pero masanay ka din
ma-miss mo din naman yung mga things bitaw na mas madalian lang. Yun yung nasanayan mo sa atin, mas madali lang. Like, sa food, may marami talagang food na hindi ko nakakainin. So, kung ano man yung mabili ko lang dito sa Asian store, kumbaga, sinigang na mix, yun na lang yung bilhin ko. Kaysa bitaw mag-isip pa ako ng ibang food na hindi ko talaga makakain. Kay, yan, dito naman ako sa Sweden, yun talaga yung na-stressan ko din before dahil lagi akong mag-compare sa life ko doon sa Pinas, ang andito, tapos inuunti-unti ko na hindi na ako mag-compare kasi ako lang din maging sad sa ending na all the time na lang mag-compare ako, tapos may marami ding beses na lagi akong klagar bitaw sa Swedish, complain, lagi ako mag-complain. Pero ngayon talaga na mga ilang years na ako dito, inalis ko talaga yung paglaging complain. Tapos, pag ma-feel ko na many times na ako nag-complain today, paglagpas na 5, sabihin ko na sa sarili ko, no, stop ko na to kay lagi na akong nag-complain. Dito sa tao, no, mas ano talaga sila, introvert or like yung mga strangers talaga na ma-meet mo sa city, hindi sila smiley. And especially kapag winter talaga, pero summer, marami namang mag-hi. Pero kahit naman ganyan yung mukha nilang nakaganito, hindi naman ibig sabihin na hindi sila kind or nice sila. Hindi naman ganun. Yun lang talaga yung epekto sa weather talaga or sa culture or nasanayan nila ganun. Nahirapan din ako sa simula and nasanay na lang ako kasi no choice. Yung kapitbahay namin, 6 years na ako dito nanirahan, pero mukha ko lang ang kilala ko. Hindi yung name nila, sino yung kasama nila, anong pangalan nila, anong work nila. Ito walang pakialaman talaga. As in, hi lang with smile, tapos yun lang, wala nang how are you, anong ginagawa mo, walang ganyan. And then, syempre, manibago ka talaga as in. Pero ngayon, kay sanay na ako, wala na siyang kakaiba bitaw about sa yung kapitbahay mo na mag-hi lang, tapos wala na connection after. If you like na may gusto nyong topic na i-share ko, mag-comment lang kayo and specific nyo kay para ma-structure lang talaga yung topic natin. Sa ngayon kasi kay more general siya, kung ano yung naisip ko na paano i-adjust. And also mag-talk pa din ako sa language, paano ko ba na-adjust yung language. Uy, hanggang ngayon kasi hindi ko pa kabisado yung Swedish. Pero mas more ako maka-understand, makinig-kinig, kaysa yung ako talaga mag-talk or magsulat. Mahirap talaga sa simula. Pero yung una ko talagang word na alam kay how are you sa Swedish. Kay yung lolo ng asawa ko buhay pa, tapos hindi man siya makapag-English. So, gusto ko siyang itanong kung kumusta siya. So, kaya alam ko yung how are you yung pinakauna. Tapos, mga ilang months lang ako dito, nung namumuhay na talaga ako dito sa Sweden, nag-aral na ako ng language, yung SFE bitaw yung tawag, basic na Swedish. So, first day talaga nung pumasok ako, pag uwi ko sa bahay, umiyak talaga ako, ang sumakit yung ulo ko. Kay para sa akin ba, adult na ako, tapos nung nandoon sa school, di ko alam bitaw yung sinasabi ng teacher, kay binigyan man kami ng libro, tapos i-open daw, tapos nagbigay siya ng page, and ako kay, hindi ako nakaintindi, and then nahiya talaga ako, pero normal lang man yun, kay first day ko man sa school, pero nung sa akin talaga pag uwi, big deal talaga. Natuto talaga ako, kay grabe man sila mag-focus kapag sa school na bitaw, sa academy, like, grabe sila kaseryoso talaga, and then, hirap talaga ako sa mga assignments ko, kailangan kong gawin. Tapos, iba man yung Swedish, kaya hindi man sila magbahog bitaw sa Bisaya, yung ibigay, kumbaga, yung mga answers. Hindi man sila ganun. Full talaga ako sa hahabi ko kasi kung tinutulungan niya lang ako sa mga assignments ko, wala talagang matutunan. Tapos, more grammatic bitaw siya. So, naging
okay talaga yung grammar ko sa ngayon sa pag-study ko sa ngayon ng nursing assistant. As in, mas naintindihan ko bakit ganito yung grammar nila, and ako talaga lahat yung gumagawaan. Hindi talaga tumutulong yung asawa ko sa pagsulat or i-fix yung aking mga words. Grabe talaga yung natutunan ko dahil ako talaga yung mismo nag-learn talaga hanggang nasanay na ako. Kasi kung binibibi ako all the time ng asawa ko, wala talaga, hindi talaga ako ma-learn. And ngayon, ang dami kong natutunan, mas madali na siya, pero mas madali na yun sa akin yung grammar, pero mahirap pa rin yung Swedish. Ngayon, mas okay naman siya ngayon, pero hirap pa rin ako. Ang dami ko paring kailangan matutunan. And hindi din ako mahilig mag-watch ng TV, hindi din ako mahilig mag-watch ng mga creator ng mga Swedish. Wala akong hilig sa pagbasa din ng mga newspaper, tapos pati din sa book, hindi din ako Swedish, more English ako. Kaya yung mas natutunan ko talaga kay yung sa stores or somewhere na pupunta ako, makipag-talk ako sa ibang tao, outside sa school, and din sa school, and sa bahay din, 24/7 kapag kasama kami ng hubby, Swedish kami, paminsan-minsan English, pero kadalasan talaga Swedish. Paunti-unti akong natuto and mahirap pa rin hanggang ngayon. Makapag-Swedish man ako, kaya na, pero kailangan pa rin matuto. Kung may specific bitaw kayo, hindi yung pang general or general, kung ano yung gusto nyong itopic natin na gusto nyo pang malaman, then mag-comment kayo. Pero if you like na private lang, then you can message me sa akong Instagram. So, ito yung Instagram ko, guys. And sa lahat ng nag-message sa akin, sa pag-appreciate nyo, thank you talaga, guys. Sobrang mahal ko talaga kayo. Thank you dahil pinaramdam nyo sa akin na maging atin nyo ako or may kapatid kayo. And sobra talagang thank you. Yun, hindi ako magsawa na magpapasalamat ako sa inyo. Thank you. And dito ko na lang i-end yung ating vlog. Thank you for watching. I love you so much, guys. Bye-bye.